Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na sa isang public debate niya nais makaharap ang United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Executions. Ito ay matapos sabihin ng UN Special Envoy sa isang interview na hindi nito maaaring harapin sa isang public debate ang punong ehekutibo. Ayon kay Dr. Calamard, hindi umano ito nakaayon sa conduct ng isang Special Rapporteur. Sa halip, iminungkahi ni Calamard na magkakaroon na lamang ng isang joint press conference kung saan maaring makapagtanong ang Pangulo sa resulta ng kanyang investigasyon. Una nang inimbitahan ni Pangulong Duterte na pumunta sa Pilipinas ang kinatawan ng United Nations upang makita nito ang umano'y tunay na kalagayan ng bansa at ng laban nito sa illegal drug operations. No, I want it discussed on public. So she can state her case, ganon, ginawa mo, then I can refute her. Kasi tatanungin ko lang sa, where did you get that garbage that can... I'll speak to Foreign Affairs spokesperson Charles Jose. Good morning. ASEC Charles, thanks for taking our call. Yes, good morning. Yes, sir, we spoke earlier with UN Special Rapporteur Ms. Agnes Calamard, and she said that the conditions set by the government for the visit contravene to the code of conduct she has to abide by as a special rapporteur. Your reaction to this, sir? Well, we all know that President Duterte has attached certain conditions to the invitation that was extended to Dr. Calamard to visit the Philippines. Now, it is up to Dr. Calamard to agree and comply with these conditions. Now, if Dr. Calamard is saying that she cannot accept these conditions set by the President, then I think the visit may not push through. Mm-hmm. Sir, Calamard doesn't want to engage in a, quote, politicized debate and instead suggested that there be a joint conference after a private briefing. What do you think about this? Well, President Duterte was clear in this condition that he wants the result of the investigation be presented in a public forum, and that in that public forum, the President will be given the opportunity to raise his own questions directed to Dr. Calamard. Mm-hmm. She also said, sir, that since she has already explained her reservations to the conditions, it's now up to the Philippine government to review and hopefully agree to hold the investigation. So what's the next move of the government now? Well, as far as we are concerned, our position is it is up to Dr. Calamard to accept our conditions. Mm-hmm. If she's saying now that she cannot accept, then as I said earlier, the visit may not push through. With the government and Calamard rejecting the conditions, can the UN or any other international body still conduct a third-party investigation, sir? Any visit by a UN Special Rapporteur to any country should be agreed upon by both sides. Mm-hmm. And the terms of reference of the visit should be mutually agreed on. All right, thank you very much for speaking to us. Again, that was DFA spokesperson Charles Jose. Lininaw ng Department of Foreign Affairs na hindi kinansela ng gobyerno ang imbitasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa UN Special Rapporteur na bumisita sa bansa. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, nasa desisyon na ni UN Special Rapporteur Agnes Calamard kung susundin o hindi ang mga inilatag na kondisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para magsagawa ng investigasyon sa isyu ng She is not a member of the investigation, then she goes back to the protocol that is available under the United Nations. But first, she must apologize for the arbitrary findings that she has made. She must withdraw the findings immediately and admit in public before the international community, because it has unfairly damaged the country that this conclusion that she arrived at was not verified at all. She has damaged the country tremendously by her statement. People have jumped into conclusions that extrajudicial killings have been perpetrated in the Philippines, that there is rampant violation and state-sponsored violation of human rights. In fact, this is one of the bases at which the United States had also made its decisions insofar as certain assistance given to the Philippines is concerned. The damage that she has wrought on the basis of her responsibility is so great. Samantala, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na nararapat lamang na humingi ng paumanhin si UN Special Rapporteur Agnes Calamard dahil sa nasirang imahe ng Pilipinas. Ito ay matapos niyang iulat ang umano'y pang-aabuso sa karapatang pantao sa ating bansa
nang hindi nagsasagawa ng investigasyon o dumaraan sa protocol. Muli, nag-uulat si Rocky Ignacio. Nanindigan ng Pilipinas na walang state-sponsored killings kaugnay na mahigpit na kampanya kontra iligal na droga. Sinabi ito ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay kaugnay sa pahayag umano ni UN Special Rapporteur Agnes Callamard na posibleng hindi siya makapunta sa Pilipinas sakaling hindi makasunod sa kondisyon na nais umano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero naniniwala ang kalihim na dapat humingi ng paumanhin ng Special Rapporteur dahil sa nasirang imahe ng Pilipinas. Nauna nang kinuwestiyon ng Pangulo ang report ni Callamard na pagkakaroon umano ng pag-abuso sa karapatang pantao sa Pilipinas na hindi man lamang dumaan sa protocol o pasagutin ng pamahalaan. She must apologize for the arbitrary findings that she has made. She must withdraw that findings immediately and admit in public before the international community. Git pa ng kalihim, hindi umano dapat pinagbatayan ng UN report ang mga pinalalabas lamang sa media na nagresulta sa pagkasira sa imahe ng Pilipinas. Nananatili pa rin anya imbitasyon ng Pilipinas kay Callamard na bumisita. I hope Ms. Callamard is not saying this because if she's really concerned about confidentiality, why did she already immediately announce her findings without even investigating first? So it is so hypocritical for her to say now that she'd like to come to the Philippines and investigate and preserve the confidentiality that she needs in arriving at the conclusions, when she in fact already made the conclusions and was not very confidential in announcing the conclusions based on the fact, based simply on media reports that were unverified. So I think the argument falls. No, the invitation given by the President is not for her to verify her findings or to reevaluate and reassess or review her findings. The invitation was given to the President so that if her coming over will support the conclusion and decision that she already arrived at, the President will be given the opportunity precisely to debate with it and to argue against it. This was the condition. Sa harap kasi ng report, inalis na ang Pilipinas sa mga binibigyan tulong sa mahihirap na bansa sa ilalim ng Millennium Challenge Corporation o MCC. Pero ayon kay Yasay, wala namang umanong malaking epekto ito sa lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. We would hope that America would try to reconsider this. This has always been our appeal to America. Treat us with mutual respect and treat us as a sovereign equal. You cannot just simply say that, oh, we would like to give this to you, but you have to toe the line insofar as our policies is concerned. We understand America's concern about violation of human rights, as we are very deeply concerned about allegations of violation of human rights, and we are trying to address it in the best way we can. But America must make sure that in our ability to deal with our problems and addressing it as effectively as we could, they must recognize that we have to deal with these problems on the basis of the priorities and urgent needs that are on the ground for us to effectively address them. Now, according to our economic experts, the decision not to give us this assistance under the Millennium Challenge Corporation will not really have a great impact. Samantala, hindi pa rin daw binabawi ni Pangulong Duterte ang imbitasyon kay UN Special Rapporteur Agnes Callamard para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pero giit ni Callamard, salungat sa Code of Conduct ng United Nations ang mga kondisyong hinihingi ng Pangulo. Nakatutok si Jam Susan. Dapat humingi ng tawad si UN Special Rapporteur Agnes Callamard para sa mga pahayag nito kaugnay sa gyera kontra droga ng gobyerno ng Pilipinas. Dati nang sinabi ni Callamard na ang paglaban sa ilegal na droga ay hindi dahilan para makalusot ang gobyerno sa pananagutan sa mga ilegal na pagpatay. She must apologize for the arbitrary findings that she has made. She must withdraw that findings immediately and admit in public before the international community the damage that she has wrought on the basis of her responsibility is so great, it demands no less than an apology. Ayon sa PNP, mula noong Hulyo hanggang kahapon, 2,106 drug suspects na ang napapatay ng pulis sa anti-drug operations sa Administrasyong Duterte. Mahigit 1,000 naman ng pagpatay ang iniimbestigahan kung may kinalaman sa droga. Paglilinaw ni Yasay, hindi binawi ng Pilipinas ang imbitasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Callamard na pumunta sa Pilipinas para mag-imbestiga sa drug killings.
Pero nanindigan si Yasay na dapat sumunod si Calamard sa mga kondisyon ng Pangulo. Una, dapat under oath o pinanumpaan ang magiging resulta ng kanyang investigasyon. Ikalawa, dapat silang magsagawa ng pampublikong debate ni Pangulong Duterte ukol sa findings. If she cannot comply with it, then that's the end of it. But let it not be said that the Philippines has withdrawn the invitation for her. The invitation still stands. Sa isang pahayag, sinabi ni Calamard na sinulatan na niya ang gobyerno ng Pilipinas para ipaliwanag na salungat sa kanilang Code of Conduct ang mga kondisyon ng Pangulo. Mahalaga raw kasi ang independence at confidentiality sa kanilang misyon. Kaya hindi raw siya maaaring humingi o tumanggap ng anumang kautusan sa anumang gobyerno o tauhan nito. Sana raw i-reconsidera ng gobyerno ng Pilipinas ang mga inilatag nitong mga kondisyon. Nais pa rin daw niyang matuloy ang pagbisita niya sa Pilipinas para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings sa gitna ng ginagawang giyera kontra droga ng gobyerno. Nasa Singapore pa ngayon si Pangulong Duterte para sa kanyang state visit. Kahapon, nakipagpulong ang Pangulo kina Singapore President Tony Tan Keng Yam at Prime Minister Lee Hsien Loong at nagdao sila ng state banquet. We work closely on political issues, pursuing principled positions on the role of law in the peaceful settlement of disputes. We reaffirm respect and independence and the non-interference in the internal affairs of states. Kilala ang Singapore para sa mahigpit nitong pagpapatupad ng batas. At ayon sa mga miyembro ng gabinete na kasama dito sa state visit, nagkasundo sina Pangulong Duterte at Prime Minister Lee Hsien Loong na dapat walang patid ang paglaban sa droga at krimen. Handa raw magtulungan ang dalawang bansa na kapwa miyembro ng ASEAN para lalong mapaganda ang seguridad dito sa rehiyon. Executive Secretary Salvador Medaldea said the palace has sent the invitation to UN Special Rapporteur Agnes Calamard and is awaiting her response. In its invitation, the palace also urged, and I think this is notable, the UN rapporteur to include in her investigation the killings of law enforcers by drug suspects so that she could obtain an accurate perspective of the drug problem in the country. Nanindigan ng Malacanang na dapat isama din sa investigasyon ng United Nations ang mga pagpatay sa mga opisyal ng Philippine National Police ng mga suspect ng iligal na droga sa bansa. Ito ay base na rin sa sinasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na nasa 2 pulis ang naglalaglag sa PNP araw-araw dahil sa drug menace. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ito ang binigyang diin sa imbitasyon na ipinadalan sa United Nations. Hindi naman idinitalya ni Abella kung kailan na ipadala ang imbitasyon na inaantabayanan na ang magiging tugon ng UN. Kinukumpirma naman ni Abella ang nakasaad sa imbitasyon ang kondisyon ng open forum ni Pangulong Duterte. Magugunit ang hinamon ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo noong Agosto ang UN na pumunta sa Pilipinas at magsagawa ng investigasyon sa insidente ng extrajudicial killings na inuugnay sa Pangulong Duterte. Sinagot naman ito ni UN Special Rapporteur Agnes Calamard sa isang tweet na bukas ito sa imbitasyon at nais na personal na makita ang nasabing sitwasyon sa Pilipinas. Nanindigan si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na dapat humingi ng tawad ang UN Special Rapporteur na si Agnes Calamard dahil sa payag niyang ang gobyerno raw ang nasa likod ng mga EJK sa Pilipinas. Sa isang press con Singapore, sinabi ni Yasay na dapat bawiin ni Calamard sa harap ng publiko at sa international community ang kanyang mga naging payag nito. Hindi naman daw kasi ito nakabase sa masusing investigasyon. Dagdag pa ni Yasay, apektado raw Pilipinas sa payag ni Calamard. Katunayan ay naging basehan daw ang mga akusasyon ng umano'y extrajudicial killings para hindi i-renew ang isang major aid package mula Amerika. Dati nang inimbitahan ni Pangulong Duterte si Calamard para imbestigahan ng mga umano'y EJK sa bansa. Pero ang kondisyon ay gusto ng Pangulo na makapagtanong siya sa mga taga-UN at sa mga posibleng testigo at gagawin ito under oath. Ayon naman kay Calamard, may inconsistencies ang mga kondisyong ito sa Special Rapporteur Code of Conduct at Terms of Reference for country visits. Sa sagot daw niya sa imbitasyon ng gobyerno ng Pilipinas, binigyan din niya ang mga prinsipyo ng independence at confidentiality na dapat maging gabay raw ng kanyang investigasyon. Ayon naman kay Senator Laila de Lima, dapat pag-aralan muli ng Administrasyong Duterte ang mga ipinapataw nilang kondisyon kay Calamard. Importante raw na hayaan ng UN Rapporteur na gawin ang kanyang trabaho.